Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post na ang balita ngayon, pahayag ito ni Senator Marcoleta tungkol sa abogada na nag-deny na hindi daw niya perma yung sa notaryo. Sworn affidavit ni Master Sergeant Gutesa. Nako, may babala si Senator Marcoleta. Huwag niyong palaki ng issue na yan. Pag hindi, ako mismo mag-prosecute sa inyo. Madidispar ka niyan. Okay. Kala niya siguro wala siyang pananagutan eh. Ito, pakinggan natin si Senator Marcoleta. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama doon sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Sa bagay, ito pinalaki nila di ba? Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba pag nawalan ka ng lisensya, affidavit of loss, papanotaryo ka Napapansin ko, wala naman talaga abogadong humaharap Yun lang doon. Yung sekretarya, taga-type, etc. Yung po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag ka kasi nagnotaryo ka, haharap sa iyo yung affiant Yun ang kailangan nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo Mali yung halimbawa, tinawag lang, nakapakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw nang pumirma dyan. Nagagawa nila pero mali yun. Kasi ang inahangad dito kasi ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang oath Parang nakita ko yun, naging malaking issue yun kay Alice Guo, di ba? Kasi anyway, paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa yung nakapirma doon. Pero kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma. At yung nakapirma lang talaga na yun, sabi David ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talaga pumipirma. Ano mangyayari? Dyan, magkakaroon siya ng disciplinary problem dyan. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Wow! At nagkulang ka at nagkasal. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan is staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon. Yes. Magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yun. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasampin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga, hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababaliktad ang pangyayari. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng gusto niyang palakihin, Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung sino magnonotaryo, hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng magnonotaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin, na ikaw talaga'y nakahandang humarap dito. Kasi pinalalabas nila kayo sa social media para bagang kayo ang nameke. Nameke. At saka parang dating Marcoleta's witness. Sige, ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Patay. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Yun. Mukhang malaki po problema kakaharapin ni Atty. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo.
Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, eh, no? Sinasa natin kanina. Hinahanap ko nga yung Sinasa natin kanina. Maring totoo hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo na mga staff mo, sekretaryo mo ang pumirma para sa'yo? Bakit Yun. hindi kuya assume ito? Paano makukuha ni Gutesa Maliban ang ang ninako instruction? niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Okay, pati page. Kaya nga, parang 58 na yan, makapal na yun eh. So, sa page 58 na nandun eh. Pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Yun nga kakapal yun eh. Yan ay inire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit niya yun ha, yung notarial law. Baka akala niya wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama doon sa number ng dala-dala ni Gutesa, madidispar pa po kayo dyan. Yo! Bakit pala yan, Sen, ano? Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nako! Nasa sa inyo po yan. Ako, mukhang hindi ata. Baka mabaliktad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun, hindi kayo pumirma. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Okay. Nagiging exciting ang mga kaganapan. So maliwanag, ano? Posible, totoo nga, yung abogada hindi siyang pumirma. Kasi yun naman ang kalakaran. Ilang beses na akong kumuha ng affidavit of loss, whatever na affidavit, sekretarya lang ang pumipirma, kailang may dry seal. Nakalagay yan, document, register number, may mga number doon eh. Tapos may dry seal, tapos na. So, ganun ang nangyari kay Master Sergeant Gutesa. I don't know kung ano ngayon ang iniisip ng abogada. Yung sabi na isusubpuena, patatawag at iproprosecute kung sakali madisbar. Ayun na, Merisi, gaba? So, sige po. Senator Marcoleta, naniniwala kami sa inyo na wala kang kinalaman dyan. At si Master Sergeant Gutesa, katulad natin, pumunta lang sa mga notarial office, nagpa-notary, pinirman ng sekretarya, sinabmit, tapos deny. Sige, tingnan natin ang gaba, dili, magsaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Bae Makabulig, so mag-abono mi sa iyang tanom nga kape. So muna ni ang itsura sa kape ni Bae Makabulig nga isa pa kabulan tambok kaayo. So bago pa ni naabunuhan ka isa pa man siya kabulan. So pagatabunan para gyud nga musuyop gyud og abono ang kape. Kining tanom ni Bae Makabulig 1,800 ni siya. Sa pagkabulan apan upat na ang iyang sanga tanom ni Bae Makabulig. Og karon man sa pag-aabono maga-spray na pod. Karon mo pod ni ang area ni Dato Landang.
So 1,800 gyapon ang iyang tanom. So muna ni ang itsura sa kapi ni Dato Makalandang kay mo ni siya ang unang tanom. Kapan ang iya ni Bae makabulig, ulahin na to siya nga gitan. Mga tagas na gyud oh. Mga dagko na pod. Taganay sanga sa duha ka bulan ng tanom ni Dato Makalandang. Among tanom na kape 14,550. So salamat kayo sa Ginoo sa nagsuporta sa among pagpanan.